Visually impaired fashion and lifestyle. Welcome to the VFO podcast, where we talk about beauty, fashion, accessibility, inclusion, and visual impairment awareness. Hello guys, welcome to our podcast. I'm Carla. I'm Bev. And I'm Jay. Ewan, kamusta naman kayong dalawa na pinagkakabalan natin? Ako puro books. Books tsaka Netflix lang. Ikaw naman, Carla. Ako, busy sa siomay. Oh. Kala ko doon sa pajama party. Oo nga, yung latest video mo, di ba? May pajama party. Hindi ko pa napanood pero naka-save na. Ako naman pinagkakabalahan ko bukod sa books. Tapos syempre, alam nyo na, yung work, yung ating mga ginagawa. Tapos, busy din ako sa makikinig ng mga audio drama sa podcast. So, introduce mo na ba yung natin, Bev? So, bago tayo mag-start, diba? Previously, we introduced VFAL and shared something about ourselves as the host or admins ng ating page nung last episode natin. And, of course, we also talked about our future goals. Yan, yung mga pag-explore natin sa iba't ibang platforms. And, yung mga future contents natin sa page. Yes, and then speaking of content and page, ayan, so you can find us on Facebook. Yan, hanapin nyo lang Visual Impaired, Fashion and Lifestyle. Like and follow our page para sa mga content. And, di ba, yung first episode natin, na-launch na rin natin ang ating SoundCloud and YouTube channel. Yan, Visual Impaired, Fashion and Lifestyle. Paki-search na lang. And sasama din naman namin sa post na to yung sa ang channel and SoundCloud nyo. Pwedeng mapakinggan yung mga podcast namin. So, what are you waiting for? Subscribe na! So, yun na nga, di ba? Yes. Topic naman natin ngayon is tatawagin nating disability terms and concepts. Ano pang ginagawa natin? Let's go! To start off, syempre pag-uusapan nga natin ngayon is terms. Kasi 'di ba sa disability world, kumbaga, maraming ginagamit na terminologies, parang interchangeable na terminologies na ginagamit tayo. So, ipagano'n muna natin, pag-compare, kung ano ba talaga yung tamang term na dapat gamitin. Is it disability, impairment, or handicap? Diba yung tatlong words na yan, lagi nating naririnig. Yes. Na ina-associate sa ating mga persons with disability. Pero ano ba talagang tamang tawag? Okay, so, disclaimer muna. Kasi ako, hindi naman talaga super, kumbaga, in-depth yung alam ko sa pinaka-terminologies. Siyempre, as an advocate, diba, tayo. Marami pa din tayong kailangan malaman. Pero, siyempre, mag-share tayo ng yung current nating alam. And kung meron ding ibang opinions ang ating mga listeners/viewers, siyempre, welcome na mag-comment. Ayan. Yes. Okay, so first muna is disability. Hindi. Wag muna tayo. Huli na natin yung disability. Kasi diba meron tayong tatlong disability models. Kung familiar tayong lahat dun, diba? Sa social model, charity model, tsaka medical murder. Sorry, nakakabasa ko ng psychological thriller. Oo nga, bago tayo nag-start, nagbasa ako ng psychological thriller. Medical model. Ayan, medical model. So, first natin is yung impairment na lang. Kasi yun yung lagi natin naririnig, diba? Yung pangalan nga ng natin, ng visually impaired fashion and lifestyle. So, yung impairment, diba nanggaling siya sa term na dun sa medical model of disability. So, kasi diba ang impairment, parang nag-refer siya sa abnormality sa malfunction. Abnormality sa organs mo. Yes, sa organs. So, yung medical model, sinasabi niya na yung impairment is something na kailangan i-treat. So, yun yung origin ng impairment.
And, Pag narinig oo, nila yung visual impairment, ibig sabihin, meron siyang abnormality sa eyes niya. Hearing impairment, ganun din. May abnormality sa hearing, ganyan. yes. And yung impairment, nagkukos siya ng tinatawag na disability. Yun naman kasi, di ba, yung impairment, kinagamit siya nagre-refer siya dun sa organ. So, for example, may visual impairment ako, so nagkukos siya ng visual disability. So, ibig sabihin, may mga bagay tayo na hindi nagagawa dahil hindi fully functional yung mata natin or yung pandinig or yung sa physical, yung mga motor skills. Yes. So, disability naman, nangyayaring disability kapag yung environment ay hindi accessible. Yun yung under naman siya sa social model, di ba? Yung kapag kailangan ang society natin is accessible enough para hindi tayo magkaroon ng disability. Kasi kahit naman meron kang visual impairment, makapag-contribute ka pa din sa community or sa society mo kung accessible yung environment. Kaya daw yan may equation ba yung tawag doon? Na impairment plus inaccessibility equals disability. Parang ganon. So, for example, yung isang wheelchair user, yan, yung mga friends natin gumagamit ng wheelchair. Yan, for example, isang kalsada na meron silang wheelchair, kaya nilang mag-travel from one place to another on their own. Pero pag yung kalsada, bako-bako or hindi talaga siya madadaan, hindi siya passable ng mga may wheels. Yun na, nagkukos siya ng disability doon sa gumagamit ng wheelchair. Yan. Same din doon sa iba na katulad nga yung engineer ni Bev na yung disability ay cause ng impairment pero nagagawa ng paraan yun kung accessible yung paligid or kahit yung mga tao. Yeah, true. Di ba meron tayong mga barriers? Yes. Natin sa mga barriers. Attitudinal, communication barriers. Kaya nagkakaroon ng disability. Pag yung mga barriers na yun, hindi natin na-overcome. Yes, correct. Tapos, di ba meron tayong tatlong types of disability na sinasabi nila. Meron tayong una, yung permanent disability na pag sinabi na ng permanent, yung hindi na siya curable or meron na siya for a lifetime. Yung iba from birth, yung iba na-acquire nila. Then, hindi na sila pwedeng wala nang cure yung kanilang disability. And then, the second one is yung tatawag ng temporary disability na siguro naka-encounter siya ng accident and then doon niya nakuha yung kanyang disability and then after a few months or a few weeks gumaling na rin siya and bumalik na sa normal yung kanyang functions. And then the third one, yung tatawag na lang situational disability in which na wala naman siyang malfunction or abnormalities sa organs niya, wala siyang impairment, pero for example, nasa isang maingay na lugar siya, ganyan, and then may tumawag sa kanya, hindi niya marinig yung tawag dahil dun sa ingay ng paligid. So, dahil dun sa environment na kinaroroonan niya, nagkaroon siya ng situational disability. Ayan, so, yun yung tatlong types of disabilities na meron tayo. Yan. So, lastly naman is yung handicap. Ouch! Sakit. Yung handicap, naririnig ko lang yun pag di ba? Pag mga sa track and field, handicap daw. Ikaw muna mauna, para di ba? Pag binibigyan ka ng parang favor. Yung handicap kasi, naman siya, sa interaction naman with other people. Kung paano kanila view. Oo. So, parang dating kasi pag handicap, di ba parang useless. Parang, ganun yung dating. parang sobrang na siya, harsh. Oo. Kasi yung katulad nga niyan, pag di ka nga nabigyan ng society ng chance para mag-perform ng mga kaya mong gawin despite your disability, yan, magiging handicap ka talaga. So, mostly din yun sa social din, yung dinidikta ng ibang tao sa'yo
kung meron ka lang impairment, pero hindi ka binigyan ng chance na gumalaw or mag-perform ng bagay na kaya mo namang gawin, yun dun ka nagiging handicap. Yeah. Pero with all that, ano ba talaga yung tamang terms na dapat nating gamitin? Ay, nako, madaming debate dyan kasi vary yan sa ano din, sa bansa, sa mga batas. Hindi ko pa lang sa Pilipinas, naglalabo-labo na Yeah. sila. Tagal yan, debate maghapon. Hindi matatapos. Oo. Pero I think at the end of the day, ano naman, it's the intent that matters. Kasi kahit gaano kaganda yung Correct. term mo, pero kung yung minimin mo naman is, diba, hindi tama. So, wala pa din yun, di ba? Kasi kahit di ba, kahit anong itawag sa'yo, as long as kilala mo yung sarili mo as person with disability, alam yung capabilities mo, hindi naman siya sobra talagang magpamatter. Though, syempre, marami pa tayong dyan. Dami ko na iba-iba. Oo, true. Dami. Pero at least ngayon, kailangan natin ma-inform din na yung pinakamaayos din na pag-address, yung person first. Ayan. So, Yeah. person with disability. Although sa UK, sa United Kingdom, tinatanggap nila yung term na disabled people. So, yun talaga yung Yeah, true. yun talaga yung nila doon, term nila. Pero sa US, person with disability, person with visual impairment, person with hearing impairment or deaf. Kasi yung iba, yung ayaw nila ng hearing impairment kasi deaf. Yan. So, ang madami. Yun yung term na differently abled. Yan. So, narinig ko na. Oo. so parang hindi naman na daw kasi kailangan pabanguhin yung kasi person with disability. So, hindi mo na kailangan sabihin na, ay, differently abled. Maging na lang, direct to the point na person with disability. Kahit ngayon pag-abbreviate, di ba? Pinagbabawal. Ay, oo. Yung PWD. PWD. Pag nagsusulat ka ng paper, bawal yung Bawal yun. PWD lang. Pero siguro din, nakalimutan ko yung sasabihin ko. May sabihin na ako. Nakalimutan ko. Pero yun nga, depende nga din talaga sa way ng pagsasabi or pag-address. Katulad yun sa mga din, sa mga wheelchair user. Ang term na ginagamit sa kanila wheelchair user kasi yung iba, madalas ko nakakita yun yung wheelchair bound, yung mga ganun na. Oo. So, Tama. insult din sa kanila yun. So, mas maganda, wheelchair user na lang. Naalala ko na yung sasabihin ko. Ayan, Okay. Naalala ko na yung sasabihin ko. Like ko din sinasabi pag nagko-conduct tayo, di ba, ng natin. Sensitivity and awareness workshop. Yung, kung hindi kayo sure kung anong itatawag nyo sa isang person with disability, tanongin nyo na lang sila kung ano yung term na pinaka-comfortable sila. Oo, kasi may mga blind na ayaw na natatawag na bulag. So, na blind. Madaming Alam niyo ganun. ba, sa pansin ko lang, para sa akin lang sa mga mas government, mas nararamdaman mo yung, eto, paunahin mo yung PWD. Oy, PWD yan. Malis ka dyan. May upo dyan. PWD to. Pero yun, Ayan, ito naman. depende nga sa pag-a-address. Pero, mas maganda kung person first kasi yun nga, ang in-emphasize natin din is yung tao, hindi yung limitation. So, much better kung person with disability or person with hearing impairment and so on. Madami yan. O kung Right. hindi naman, mahaba, Yan, blind. person. Diba? Yan. So, yung mga ganun. Ayan, okay. Speaking of yung mga experiences natin sa public places, Ayan, let's talk about special treatment versus reasonable accommodation. Yan, ako. Madami na ako confused dyan na special treatment. Kaya ano ba muna yung special treatment, Jay? Yan, so special treatment kasi ito yung from the word itself, di ba? Special. So, parang ang dating kasi ng special treatment na, for example, sa isang blind na student, yan, so, sige, wag mo nang gagawin yung project. Bibigyan na lang kita ng 95. Mag-donate ka na lang ng electric fan. Wow! Mag-donate ka ng aircon. Mga ganun. O kaya, sige, excuse ka na, bibigyan na lang kita ng 80. Kung man na lang gagawin to. O kaya naman, may mga instances din na, for example, yung isang person with disability, may ginawang
mayroon siyang nilabag na rules or something. Sige, ayan yun na yun kasi naman siya. Parang exemption sa rule. Parang in-exempt siya dahil meron siyang disability. Paano naman natin masasabi pag reasonable accommodation? Mga ganyan din. Kung yung person with disability talaga, hindi niya kaya. For example, may project na Sa arts. arts, yan. Drawing, yan. Drawing na kailangan ng pencil and crayons and so on. Syempre, pag blind ka, hindi mo din naman talaga kasi, although may mga kaya namang gawin yun, pero syempre, kung pagdodrawingin ka ng nature, ganyan. So, mahirap yun talaga. So, may mga teachers ang ginagawa, instead na drawing, iba, ginagawa nilang tactile or clay model, ganyan, or Oo. or mga tactile, yung kunwari, pagdodrawingin sila ng forest or ng bahay, may bakuran, ganyan. May mga ginagawa. Gagawin siya nung made of, yung karton na bahay, ganyan. Tapos may mga pebbles talaga. Tapos, o kaya may mga clouds na, cotton, yung mga ganyan. Oo. Yeah. So, Popsicle dati, nung grade 1 ako, popsicle gumawa ako sticks. nun Ayan, Bahay masaya nagawa sa popsicle sticks. Oo. Ayun, so yun yung mga reasonable accommodation. So ganun din yung for example sa school kasi yun talaga yung madami Or sige sa work na lang, sa work naman. For example, yung blind dahil di niya magamit yung computer dahil wala pa namang installed na software yun. Once na na-installan na yun ng screen reader at compatible naman doon sa laptop or doon sa computer na gagamitin, ayun, isang form ng reasonable accommodation yun kasi in-accommodate mo yung needs niya at nag-work around kayo doon sa pwede niyang gawin. Ganun. So, that's a reasonable accommodation. Mm-mm. And, syempre, babalik pa din talaga tayo doon sa first rule is kung hindi kayo sure kung paano i-approach yung isang person with disability, kung anong kailangan niya, syempre, tanong-tanong din pag may time. Kasi may mga ganun na estudyante. For example, yung isang blind student, meron siyang kasamang guide, ganyan. Kasi sabihin nila, ay, ano yan, bakit pinayagan na ganyan-ganyan. Dalawa sila or something ganun. Siguro siya yung nagsasagot, yung mga ganun. So, nagkakaroon ng ganun, ay, special treatment yan, ganyan-ganyan. Hindi nila alam na yun lang yung way talaga para, syempre, makapag-aral yung student. So, binigyan siya ng reasonable accommodation. Yes. Ito din, interesting din kasi i-discuss yung about dun sa tinatawag nating undue hardships, di ba? Kailan ba magiging reasonable pa ang isang accommodation? Kailan ba natin i-draw yung line? Kapag sinabi nating reasonable accommodation, syempre, di ba, meron kasi ding mga, for example, sa school, yung mga teachers, or sa work, yung mga employers natin na, syempre, sobrang concern sa mga persons with disability, lahat na gusto nilang i-provide. Like, yung buong process, nila, pabaguhin, or magpapahiram ng personal things, di ba? So, doon natin i-draw yung line kapag masyado na, yung parang nadi-disrupt na yung system. Kasi hindi na, yun naman ang kailangan natin i-avoid is yung baguhin nila yung buong system. Kasi mga person with disability, kailangan lang natin gawin yung isang bagay ng, yung according sa way natin, yung pinaka-convenient sa atin. And at the same time, yeah, true. Alam pa, baguhin mo yung buong curriculum dahil meron kayo estudyante na blind. Oo, hindi naman yun. Hindi na kailangan yun. So, baka kasi ganun Parang yung isipin ano ba nila eh. Marami kasing ganun eh. Oo, maraming ganun. True. Oo. Or na lang talaga, kung may exam na hindi accessible, sabihin niya, sige, wag na nating yan, para fair sa lahat. Hindi na tayo i-skip na natin yung examination na yan. Oo. Yun naman na yun. Yung kinakatakot ng mga teachers din na, kumbaga, hindi sila aware na, yung babaguhin ko yung yung pagtuturo ko, ganyan-ganyan. O kaya naman, well, hindi po ako marunong mag-braille. Oo. Yeah. Better ask talaga. Yun yung the best na kailangan gawin. Magtanong. Huwag mahihiya. Communication is the key. Oo. Parang yung din yun, yung equality at equity. Mm-hmm. Yung, kasi person with visual impairment, merong naghahantay kayo. Visual impairment, pinaupo. Mag-isa lang siya, nag-uusap yung ibang tao dun sa kabila. Ikaw,
ano yun, di ba, equity. Pag equality naman, nandiyon yung visual impairment, yung mga sali nyo siya doon sa nakatayo. Hindi siya, maburo yung, di ba? Minsan, nakakaano din yun, yung parang, ikaw mag-isa ka dyan. Ano kang ginagawa? Mas nakaka-conscious, no, pag ganun. Okay. So, ngayon, napag-usapan na natin yung disability terms in general, tsaka yung special treatment, yung reasonable accommodation. Maging specific naman tayo since ang ating podcast is VFAL, di ba? Visual Impaired Fashion and Lifestyle. Maging specific naman tayo sa visual disability or visual impairment. Pero bago yan, magkaroon muna tayo ng short break. Beautiful. Guys, welcome back to my channel. This is Carla. So, ang gagawin natin ngayon ay lemon square ice cream cheesecake. Ulit, lemon square ice cream cake. So, gagawa tayo ng, dahil wala tayong cheesecake na pambili masyadong mahal. So, lemon square cheesecake na lang yung gagamitin natin. So, etong recipe na to, yung gaginamit ko, or napanood ko lang, bulag. Kay yung isang vlogger na si Kusina Arkitekto. Ayun. Ayun. So, ang mga gagamitin nating ingredients, of course, lemon square cheesecake. Paalala lang po, or disclaimer lang, hindi po to in-sponsor. So, ayan. Mga 10 pieces ang gagamitin natin. Tapos, cheese. Ayan. So, makikita nyo yung brand ng cheese. Tatakpan natin. Cheese, tapos, kondensada, tapos all-purpose cream, and then butter. Gagamit din tayo ng butter. Tapos, gagamit tayo din ng asin. Gagamit po tayo ng asin. Tapos, syempre, mga equipments na gagamitin natin. Mixing bowl, tapos mixer, tapos marami pang iba. Ayun. Tara! Beautiful. Welcome back. Welcome back. Okay, so continue na natin ang ating interesting discussion today, di ba? Yes. Very interesting. Actually, pwede tayong abutin ng ilang oras dito ka. Sobrang lawak, sobrang kailangan madaming i-discuss. Pero syempre, hindi naman natin kailangan i-overwhelm yung mga sarili natin sa terminologies. Yung mga importante lang muna yung pag-uusapan natin. So, kanina, yan, tapos na tayo sa disability. Ngayon naman, ano naman yung visual impairment? Yun, since yung na-mention natin kanina, di ba, yung parang malfunction or abnormality sa isang organ. So, visual impairment, syempre pag visual, mata. Merong malfunction or abnormality sa mata. So, yun yung nagiging visual impairment. Madami pwedeng maging cause ang visual impairment. Iba-ibang klase ng eye disease. Yan, may mga sikat dyan. Glaucoma, catarata, napabayan. Retinitis Yung RP. pigmentosa, ayan. Oo. Yan, at madami pang iba. Ayan. So, speaking of visual impairment, ano ba yun yung mga types of visual impairment para alam natin lahat? Dito kasi sa Pilipinas, pag sinabing visual impairment, ano yan usually blind or low vision. Kasi ang blindness, gaya ng misconception ng iba, kala nila kasi pag sinabing blind, yun na yun. I mean, wala kang nakikita. Pero in Yes. reality, blindness is a spectrum. Kaya meron tayong tinatawag, di ba, na degrees of vision. Yun nga, yung totally blind, hanggang dun sa pinaka, yung, yung grade ng salamin. Basta hindi na siya nako-correct ng eyeglasses. Salamin, oo. Hindi considered as visual impairment na siya. True. Tsaka di ba pag totally blind,
As in, yun talaga yung tinatawag natin, di ba, walang nakikita. Pag low vision kasi, di ba, meron tayong mga degrees. Meron low vision na sobrang functional pa, yung nakakapag-travel sila mag-isa, nakikita yung mga signage, ganyan. Or meron ding low vision na nakikita na lang is yung light tsaka silhouette, di ba? Or meron ding colors, shapes, ganyan. Tapos may mga ibang, kasi depende sa low vision din. Meron yung mga, pag yung may tunnel vision, yun yung ang cool nga nalaman ko eh. Mas nababasa nila yung mga medyo maliliit na na print kaysa sa large print. Kasi yun nga, hindi nila kayang makita ng sabay yung yung mga words at the same time. Kaya, mas prefer nila na mas maliliit yung sulat. Yun. Kasi yun nga, dahil tunnel vision sila, hindi nila makita yung gilid. Ayun yung mga suplado daw, mga suplado. Hindi daw nila nakikita yung gilid. Nag-high sa gilid. At least yung pick-up line nga ng mga may yung mga boys na naka-tunnel vision, at least daw sila sa lang, isa lang daw nakatingin. Kasi isa naka-focus, ganyan. Oo. Boom, panis. Tapos yung mga iba na may light perception, nakikita lang nila ilaw, pero hindi sila nakaka-determine ng colors. So, iba-iba. Pati sa mga totally blind, nagva-vary. Kasi yung iba, katulad ng sa akin, ewan ko lang kay Carla, yung sa akin kasi nakakita ko is parang cloudy. Minsan ba nakikita mo din yung parang orange? Parang orange, parang ganun. Parang Minsan imagination ko na lang. Yung brain mo na lang no? O pag kunwari, ini-imagine ko yung sinag ng araw, ganyan, sumasakit yung mata ko, nasisilaw ako ng wala namang ilaw. Ako kahit gabi na, nakikita ko yung orange na yun. I see. Ayun, so may mga ganyan din palang cases katulad kay Carla, na-mention nung first episode natin dahil sa brain tumor niya. Yun. Totally blind siya, pero meron pa rin siya nakikitang parang orange daw. Ako kasi wala na. Yung gray na white, nakikita ko din yun. I see. Ako yun lang. Hindi iba-iba din. Oo. Depende sa mood siguro yun. Pati masabi dun sa mga inborn blind talaga kasi may mga blind na talaga yung wala silang mga eyeball. Dahil iba-ibang cause. Yung iba dahil kainom ng medicine nung habang pinagbubuntis. Meron yung iba na basta iba-iba yung cause nila. So, pero yung di ba, nagpariban yung magulang. Oy, yung warning daw sa mga nanay dyan, magpapariban. Mga Mars. Ayaw nyo magkano. Muna. Pag napanganak na lang. Tapos yung iba naman, yun nga, dahil yung sa ROP or retinopathy of prematurity. Yung sa'yo naman, Bev, ano naman yung description mo sa'yo? Low vision. Ako yung pangalan kasi ng case ko, hindi nga ako masyadong versed talaga dun sa corneal glaucoma or corneal opacity. Yung naman kasi nun, yung case naman nun is, yung cornea is kumakapal siya habang tumatagal. So, parang habang nagmamature ka, nagmamature din yung cornea mo, kumakapal siya hanggang sa maging totally white na siya. Kaya yung mata ko, sa mga nakakita ng picture ko, parang nag-a-appear siya sa picture ng blue. Pero yung totoo, black lang yon na parang tatakpan siya ng white sheet, ng thin white. Kaya parang nagiging blue yung itsura niya. Pero lang yun, black na may nakapatong na white. Kaya pala, pag pag tinitignan ng mga pamangkin ko yung picture mo, sino tong naka-blue eyes? Oo, dami nagsasabi sa akin kung naka-contact lens ba daw ako Kung hindi nga siguro malikot yung mata ko ganun, mas siya. Oo, kaya kasi yung mata ko walang focus. So, lagi naglilikot tong mata ko ng involuntary, ganun. And, pag sa vision naman, nakakakita pa ako ng color, shapes, ganyan. Tsaka nakakapagbasa pa ako ng print. Pero hindi na ganun kaliit yung sulat. Nakaka-recognize ka ng face? Hindi. At first, hindi. Kailangan super familiar talaga ako. Oh. Hindi yung pang recognize ko ng mga humanoids.
Mas ano ako hindi ko alam kung sa low vision, pero ako, mas ano ako sa clothing eh. Kaya mapansin ako sa damit. Oh. Alam mo na. Kaya natatandaan ko kunwari yung suot niya last week, kanyan, tapos sinuot niya ngayon. Or basta matandain ako sa damit. Yung set of clothing ng isang tao, lalo na pag super kilala ko. Ano ko na yun, Oo nga. halos makakabisado ko na yun. Oo nga, no? Kasi mayroon din naman, lalo na sa boys, meron silang yung, hindi katulad sa girls kasi na, usually, pwedeng mag-iba-iba ng ng damit. Sa boys, consistent sila. True. Hello, yung mga kakilala naming boys dyan. Favorite t-shirt nyo ba? Oo. Comment May down mahilig below. polo shirt, polo barong. Polo barang. Sino kaya yun? Pero mahilig pollard shirt, ganyan. Yeah. Hello sa mga kakilala namin. Shout out sa inyo. Opo. Oo. Comment kayo, dali, pag guilty. Mm-mm. Ayan, ngayon na mas alam na natin kung ano ba yung visual impairment tsaka yung degrees of vision, ano ba yung mga kailangan nating tandaan about blindness? Pagdating sa bagay na madami talaga. So, ma-focus din natin yung ibang topics din sa mga susunod. Pero, ngayon, generally speaking, pag sinabi kasing blind or mga may visual impairment, nag-iba-iba yan. Hindi lang sa vision pati yung sa appearance ng mata. Kasi katulad ni Carla, malakas makapameke. Oo, malakas makapameke yung kasi hindi apparent or hindi obvious dun sa mata ni Carla na meron siyang visual impairment. So, madami pati yung mga, I think sa mga may retinitis pigmentosa, hindi halata sa mga mata nila na meron silang visual impairment kasi yung dating pa ng mga mata nila normal. So, may mga iba na katulad nung nasabi ko kanina na pinanganak sila ng mga walang eyeball or hindi na maliit yung eyeball nila. So, yung iba nakapikit or ganun. So, nag-vary talaga. Tapos, meron yung iba na katulad nung shinare din ni Bev kanina, yung malikot yung eyeball. Ganyan. Hindi mapalagay, hindi mapakali. So iba-iba. Yung iba nagiging color blue yung mata, yung iba nagiging as in nagiging parang gray or something ganun. Ay, oo, nakita ko ng ganun. Nakita ko, sino ba yun? Basta meron tayong kakilala na na parang napansin ko dati kasi may akong tumingin ng pictures tapos zoom ko syempre para makita ko, diba? Tapos nakita ko yung mata niya, yung isa gray, tapos yung kabila blue. Pero yun, dun mahalata na na kasi parang wala din focus yung mata niya eh. So, dun mahalata na may visual disability siya, o visual impairment siya. Meron din yung iba na artificial yung mga mata nila. So, I think malakas din makapameke yun mga artificial yung mata. Di ba merong isang vlogger na na hindi rin pinaniniwalaan na na blind siya. Tinuktok yung niya yung artificial eye niya. Artificial tong mata ko. So, madaming ganun. Tapos, kanina pa namin mga na-mention din na kaya mahalaga na tatanungin mo yung isang blind kung ano yung kaya niyang gawin or kung ano yung mga preferred way niya para gawin yung isang bagay kasi yun, nagkakaiba-iba din na paano ginagawa ng isang blind na isang bagay. For example, yung iba, example lang to yung iba, mas prefer nila nag-aaral na gamit yung braille. Yan, yung nagbe-braille sila, nasusulat, gamit yung slate and stylus, meron silang book, ganyan. Marami pa na ganun, mas prefer yung ganun. Yung iba naman, prefer nila is computer. So, wag natin i-assume na pocket blind ang technology or ang available na pwedeng alternative is naka-braille lang. Kasi, yun nga, sa pag-progress ng technology din, na din, madami na din pwedeng gawin, di ba? Ayan. Tsaka pag pag mag-guide din ng isang person with visual impairment, kailangan din, syempre una-una, tanungin din sila kung paano nila yung preferred nila ng pag-guide. Pero yung kasi natin, yung standard, yung sa elbow, di ba, hawak dun sa bandang taas ng elbow, yung blind, para mas sense niya yung movement. Oo. Baka Huwag yung holding naglalakad yung hands. guide. Hindi yung hindi yung lalagay niyo yung kamay ng blind hanggang sa kilikili niyo. Hindi meron ganun eh. Iniipit. Naglalagay ng ganun eh.
Or worse, yung hawakan ka ng dalawang tao sa magkabila braso. Oo. Arestado ka. Tingin sa pulso, hinahawakan. Oo, yung naman Dun ka. ka-holding hands. Baka mapili nun. Di ba may mga blind din na minsan hindi sila nagpapaguide talaga, gumagamit nung cane. Di ba? Yung, pag gano'n naman, pag may nakita naman kayong blind na or may gumagamit ng cane, yun, tabi-tabi na kayo dahil masagasaan Ako? kayo ng cane. Oo nga. May naalala kong kwento, yung kwento ng instructor ko nung college ako na, ngayon, meron daw siyang kaklase na isang blind, tapos meron din siyang kaklase na loko-loko. Ngayon, di nakakane yung blind. Tapos, nilalagyan niya ng, ano ba yun, yung plastic bottle sa daan. Tapos, tinitignan niya kung mahampas. So, parang gano'n, ewan ko, nag-i-enjoy lang. Tapos, siguro na-sense nung blind or naasar siya or feeling niya, pinagtitripan naman talaga. Tapos, tinampas niya yung bote sa pool dun sa, sa naglagay. Buti nga. Bote nga sa kanya. Tinga sa kanya. Meron naman yung sa mall. Yung tao, hindi umaalis. Alakad ako, nasundot ko yung pet niya. Maalis na. Dapat talaga tumabi-tabi. Kaya nung masampas, masundot eh. Oo nga. Ay, meron din ako niyan dati nung sa QC yun nasa isang mall tayo. Nung nag-cane ako kasi napaparanoid ako dun sa mga steps na hindi accessible. Yung walang line-line. So, nag-gumamit ako ng cane. Meron tayong nakasalubong dati nung naglalakad tayo. Na para siyang nag-Chinese garter dun sa sa cane ko. Di ba tinatap-tap kasi yung cane? Hindi siya nakaiwas agad. Siguro, feeling ko nakatingin siya sa phone kasi may hawak siyang phone. Hindi niya ata napansin yung cane kasi white yung cane, tas white din yung tiles ng So, para siya hindi niya alam kung paano siya aalis doon sa Grabe, tough trip yun. Yun talaga yung pinakamagandang gawin, magtanong kung gusto ba niyang i-guide siya, kung kailangan niya ng tulong, ano yung kaya niyang gawin. Tsaka, para sa mga sighted naman, na for example, naka-encounter sila ng diba, ng mga blind. Huwag naman sila din mahiyang magtanong. Kasi, ganyan yung mga nangyayari kapag lalo na pag may kasama yung blind, diba? Tapos, paano siya nabulag? Paano nangyayari sa kanya? Ganyan. Pero wag kayo mahiya magtanong, ina-direkta dun sa blind mismo. Hindi kami nangangagat. Correct. Hindi din kami nangahampas ng baston, basta walang dahilan. Nangahampas lang kami pag may dahilan na, sabay ganun. Kasi magkwentuhan ng bulag moments no? Dapat mag-dedicate din tayo ng isang episode. Oo. Puro bulag moments lang. Ayan, okay. So, dami nating natutunan today. Yung mga general terms natin for disability, yung models of disability, yung reasonable accommodation versus special treatment. And napag-usapan din natin, di ba, yung mga particulars when it comes to persons with visual impairment, yung degrees of vision, yan, sobrang importante yan. And yung mga bagay na kailangan nating malaman kung paano tayo makipag-interact sa mga persons with visual impairment. So, yun. Yan, so, naging fruitful ang ating discussion today, Jay and Carla. Yes. Kung gusto nyo pang makarinig o makinig sa aming mga podcast, ayan, stay tuned lang. May mga episodes pa kaming parating na magdidig deeper kami pa sa mga iba pang topics like sa beauty, fashion, accessibility, inclusion, and empowerment. Marami pang iba, so abang-abang lang. Dahil Love Month ngayon, mag-iiwan ulit kami ng aling kay Connor Chalfant. So the quote goes like this. Define yourself not by how much you are loved, but by how much you love others. Define yourself not by how much you are loved, but by how much you love others. Thanks for listening. Have a fantastic Friday ahead. And remember,
Be confident. Be beautiful. Be you. The VFL Podcast would like to thank you for listening to this episode. If you enjoyed our content and you'd like to help support the podcast, please share it with your friends and family, post about it on social media, subscribe to our channel and get notified by hitting the notification bell. To catch all the latest from us, please like our Facebook page, www.facebook.com/VIFashionandlifestyle. You can also email us at vifashionandlifestyle2018@gmail.com. See you in the next episode. Goodbye.